Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Today is November 4, 2025. Time check tayo 8:25 in the evening. November 4 is Tuesday, araw po ng Martes ngayon. Tuloy tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Pero bago ang lahat, tulad ng dati, bago tuluyan tayong magsimula, tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako. Okay, so prayer of thanksgiving in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we are grateful that our loved ones have had this day together with ample food and shelter and with the love of one another to lighten the day's burden and magnify the days of joys. May we truly forgive one another's failings, the unkind words or forgotten thank you that are not so important in the long run. May we have the courage to discuss the things that are important to us. We thank you for all the experiences this day has brought. May this encourage and help us to grow past our mistakes and to develop strength for future challenges. We ask you to bless and protect our homes and all who are dear to us. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. And so magandang gabi po sa inyong lahat muli. Maraming salamat po sa pakikiisa ninyo sa ating pambungad na panalangin. Pag-aaralan na po natin ang mga salita ng Diyos. Babasahin ko po ngayon sa inyo ang readings para sa araw na ito at babasahin ko rin po ang gospel. So, simulan na po tayo. Anong ating readings? Meron tayong isang reading. First reading. Wait lang po, share screen ako. Wait lang po. Okay, so ito po. Ito po yung una nating pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Reading from the letter of Saint Paul to the Romans, chapter 12 po ito, verse 5 to 16. Tagalog, gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama, at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha
Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon naman po, pupuntahan natin ang Ebanghelyo. Okay. Ang Ebanghelyo naman po ay mula sa aklat ni San Lucas, Kabanata 14, mga talata 15 hanggang 24. A proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, "Pinagpala ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Isang lalaki ang naganda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Ang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, 'Pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay.' Pagkatapos, sinabi ng alipin, 'Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit marami pang bakanteng upuan.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. And so, yun po yung ebanghelyo natin ngayon tungkol sa isang talinghaga kung saan ang Panginoon ay nagbigay ng imbitasyon sa ilang mga tao. Unang imbitasyon, pero yung mga taong inimbitahan, gumawa sila ng mga alibay, gumawa sila ng mga dahilan. Minsan, nang magbigay ako ng gawaing bahay sa mga bata, assignment at ng kinabukasan para alamin kung sino ang mga gumawa at di gumawa ng assignment, isa sa mga bata ang nagsabi, "Sir, ginawa ko po assignment natin, pero naiwan ko po yung notebook kung saan ginawa ko yung assignment sa bahay namin." Sabi ko, alam ko na to. Sabi ko sa sarili ko, alam ko na to, alam ko na to. Pero dahil gusto ko makasiguro, hiningi ko dun sa bata yung bag niya. "Amin na yung bag mo," sabi ko. At bili, ibinigay naman niya. Nung ibinigay niya yung bag niya, binuksan ko yung bag, kinuha ko ang lahat ng notebook na laman sa loob ng bag. Nakita ko ang notebook sa subject namin. Binuksan ko yung notebook, naroon yung instruction kung paano gagawin yung assignment, pero walang assignment. Hindi talaga niya ginawa. At yung sinasabi niyang notebook na naiwan niya, kung saan niya ginawa yung assignment, naiwan niya sa bahay, nandun sa loob ng bag niya. At hindi niya talaga ginawa ang assignment. Alibay, alibay. Ang sabi ko, matanda na si Sir. Matanda na si Sir. At hindi naman kahinaan ng aking ulo. No? Masusubukan ninyong paglalangan si Sir. Masusubukan ninyo, pwede ninyong subukan. Pero madalas sa madalas, mahuhuli ko kayo.
Masumbuti pa, umamin na lang kayo sa inyong mga kasalanan at maging tapat kaysa gumawa pa ng mga kasinungalingan at alibay na lalo pang nagpapainit ng aking ulo. Sa Ebanghelyo ngayon, ang mga unang naimbitahang sa piging ay nagbigay ng iba't ibang alibay, iba't ibang dahilan. Ang talinghaga ay hindi tungkol sa isang simple o karaniwang bagay. Ito'y pumapatungkol sa Diyos o sa kaharian ng langit. Iyan ang dahilan kung bakit hindi nga simple o karaniwan yung talinghaga. Tumanggi o nag-alibay ang mga naunang naimbitahan dahil ba hindi nila ganap na naunawaan o hindi nila alam kung gaano kalaki o gaano kadakila yung imbitasyon? Maaari. Sino ba ang nag-imbita in the first place? Hindi ba ang Diyos? So, ang pagtanggi nila at pag-aalibay ay nagpainis at nagpagalit dun sa nag-imbita. Dahil sino nga ba ang nag-iimbita in the first place? At para saan ba ang imbitasyon? Ang Diyos ang nag-iimbita. At ang imbitasyon ay ang pumasok o ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. It was not just simply God wanted to build a relationship with us and to enter into communion with Him. Rather, the invitation was a sure sign of an entry. Pasok na eh, naimbitahan na eh. Kailangan na lang tumugon, kailangan na lang pumunta. It's a sure sign of entering na eh. Kaya lang, yun, nagalibay, nagdahilan. At bakit? Hindi nila alam kung ano talaga, gaano kahalaga o gaano kadakila yung imbitasyon at hindi rin ba nila alam kung sino talaga ang nag-iimbita. So God is making a constant invitation to us. What invitation? To develop somewhat of a relationship. Okay? Yung mga kapatid nating protestante, bukang bibig nila yan. Hindi naman mahalaga relihiyon eh. Sasabihin pa nga nila, hindi naman talaga mahalaga relihiyon eh. Ang mahalaga is that we have a relationship with Jesus. Gumaganon pa nga sila, di ba? Okay, so it's not only that. It's not only making a relationship, okay, to God. It was not simply, it was not simply that God wants to build a relationship with us, but rather, even more than that, is to enter into communion with Him. Pag dumadalo tayo sa misa, di ba? What relationship do you want more? Doon sa tatanggapin mo na mismo yung katawan at dugo ni Jesus. Is there any more greater relationship than that? Eto na, di ba? Sabi nila, accept the Lord Jesus as your Lord and personal Savior. Pag tumatanggap tayo ng communion, ano pang accept, ano pang pag-accept ang kakailanganin? Nandun na, nakikiisa na ang Diyos sa iyo. Into communion, you and God becoming one. Pagtanggap mo sa Kanya. So ano pang pagtanggap? Ang kailangang hanapin doon. Sasabihin nila, to accept Jesus as your Lord and Savior. Pag communion sa misa. Sino ba yung tinatanggap mo? Saan yung tinapay at alak? Hindi ba si Jesus? So ano pang pagtanggap? So to enter into communion with Him, it was a sure sign of an entry. It's an entrance na eh. A certainty of getting into it. Nandun na. Papasok ka na lang. Tutugon ka na lang. Kaya nang hindi paunlakan ng mga naunang naimbitahan at gumawa pa sila ng alibay at rason, ang imbitasyon ay naging pangkalahatan.
Okay? Nung una, ang imbitasyon is para lang sa bayan ng Israel. Pero sa huli, ano nangyari? Ang imbitasyon ay naging para sa kalahatan. Pati sa mga hentil. Hindi naman tayo mga Israelita, di ba? Di naman tayo mga Hudyo. Pero the invitation extends to us, for everyone else, to all people, in all corners of the earth, for everyone else, open to all people. Jesus said once, sabi ni Jesus minsan, "Come to me who are this and that, and I will give you rest." Di ba? Halika kayo, sa akin, kayong mga napapagal, kayong mga nabibigatan sa buhay, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Come to me who are heavily laden, those who are troubled, and I will give you peace. I will give you rest. Sabi ni Jesus. That is another invitation. That is another invitation. It's another invitation. Come to me. Come to me who are this and that, those who are heavily laden and troubled, and I will give you rest. It was an invitation too. And many still ignore the same invitation. May gagawin pa ako eh. Hihimasin ko pa yung manok panabong ko eh. Di ba? Minsan nga, biro ng isang pare. Alam nyo, kapag Sunday, kung nasan si Kristo, nasa simbahan, sabi ng mga tao, nasa simbahan, pag araw ng Sunday, nasan si Kristo, nasa simbahan, anong sabi ni Padre bilang pagbibiro? Hindi. Si Kristo nandun sa sabungan. Si Kristo pala yun nung sabungan. Okay? Nagbibiro lang si Padre. Pero di ba ganun na nangyayari, di ba? Kasi di ba, ang linggo din ay araw ng sabong, di ba? Tapos, dun sa sabungan, may tagataya kung sino yung, ang tawag doon? Kasi ako sa bungero eh. Kung sino yung dehado, yung meron, tsaka sa wala, yung tagakuha ng taya. Yun yata yung Kristo eh, no? Yung taga-arrange. Yung taga-arrange ng pustahan, tinatawag na Kristo dun sa sabungan. Eh, nagbibiro lang si Padre. So, minsan sabi ni Jesus, "Hali kayo, sa akin kayo, kayong mga nabibigatan, kayong mga pagod sa buhay, kayong maraming problema, kayong maraming suliranin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Come to me, those who are heavily laden and troubled and burdened, and I will give you rest." It was an invitation too, and many still ignore that invitation. So our response is absolutely essential. Kailangan ka sumagot. Pag inimbitahan ka, kailangan mo sumagot. It's absolutely essential. Hindi mo basta ignore lang. Kailangan malaman ng nag-iimbita kung tinatanggap mo yung imbitasyon. Kung darating ka ba o hindi. So the response is essential. Kailangan yon. And our response must also be with what? With a matter of urgency. Kailangan. It's urgent. It's urgent. So, nung inimbitahan sila, walang matter of urgency. Ang dami nilang dahilan eh. Bagong kasal ako, nakabili ako ng lupa, nakabili ako ng mga baka, kailangan kong subukan sa bukid. Walang matter of urgency. Hindi importante para sa kanila. Kaya gumawa na lang sila ng alibay. Again, baka hindi nila alam talaga kung sino yung nag-imbita at ano yung kadakilaan ng imbitasyon. Kapag ang mga bagay-bagay na ginagawa natin tungkol sa Diyos, tratuhin natin yon na may something urgency. That is something urgent. That is something like a matter of life and death.
Okay? Pag tungkol sa Diyos, tratuhin mo a matter of life and death. And something that is urgent. Alam nyo, maraming magbabago. Maraming magbabago. Maraming malaking magbabago. Kapag tratratuhin natin ang tungkol sa Diyos, urgent, a matter of life and death. Eh, matter of life and death naman talaga yan eh. Mamamatay ka dito sa mundo. Akala mo patay ka na. Hindi. Buhay ka pa rin ng spirito mo. Oh, tapos yung spirito na yun ng forever. So, anong urgent sa'yo? What is urgent to you? The temporal things and the spiritual things. Yung forever. Yung hindi namamatay. Tsaka mo hindi tatratuing urgent. Baligtad. Baligtad. Papaganda ka. Pupunta ka ng parlor. Manicure dito. Pedicure dito. Ang salon sa buhok. Makeup. But you see, napakabilis ng panahon. Pag tumingin ako sa salamin, ang bata-bata ko pa tignan nun. Yung tignan mo. Ay, tinutokso na nga ako ng commander ko. Masyado na daw ako mukhang matanda. Totoo naman. Parang kailan lang bata ako. Pero ngayon, dami ko ng guhit sa noo. Ang dami ko ng puting buhok. Maiksi lang ang buhay. Tapos hindi mo tatratuing urgent yung tungkol sa Diyos. At pag namatay ka, patay ang katawan mo. Pero ang spirito mo, may kamatayan ba yan? Wala. Ang sabi, forever. Forever magdurusa. Or forever dun ka sa gantimpala ng langit. Eh, pagpapalit mo ba, gano'ng katagal ka mabuhay sa mundo? Pinakamatagal na 120 sa pinakamalakas. Eh, sa panahon ngayon eh, sa age na 65, 70, alanganin ka na eh. Oh, paano mo ikukumpara ang 70 years old, 120 years old, ikukumpara mo sa forever? Tapos yung 70 to 120 years old, tsaka mo aasikasuhin ng todo. Tapos yung walang kamatayan na espiritu, pababayaan mo. Di ba? Kuminsan yung tao eh, tignan mo yung katawan niya. Ang payat. Ang daming pare, ganun, ang payat. Bakit ang payat? Eh paano, madalas nagpa-fasting. Ako payat ako, pero hindi ako nagpa-fasting. Wala lang po talaga akong gana sa pagkain. Ang pagkain ay isang bagay na ma- hindi ko talaga nakahiligan. Hindi ako payat dahil nagpa-fasting ako. Hindi po. Sa totoo lang. Pero maraming pare payat. Kasi nagpa-fasting. Prayer and fasting. Kaya nangangayayat sila. Pero ako nangangayayat. Hindi ako nagpa-fasting. Pero tignan mo Mari ang payat nung pare. Mukhang malnourished na si padre. Pero tignan mo naman, paano naman mamuhay? Hindi mo alam, wala nang ginawa. Magdasal ng magdasal. Alam ko kaya kung ilang beses sila magdasal sa bawat araw. 5 beses kaya. Sinabi sa akin, nung kaibigan kong pare, pagkagising sa umaga, morning prayer. Tapos, sa pagitan ng morning at lunch, yung mid prayer. Mid-afternoon. Dadasal ng umaga, pagkagising. Pagkatapos, mid prayer, mid-morning, lunch. Tapos, lunch. Tapos, gitna uli, dadasal uli. Tapos, bago matulog, 5. Tungkulin nila yon. Ang sabi ko sa kanya wala na kayong, parang wala na kayong ginawa, padre, kundi magdasal ng magdasal. Ang sabi niya, alam niyo, sabi niya, anong sagot niya? Nagdarasal kasi tayo, nang nagdarasal tayo, para ang Diyos, kahit papano, yung galit niya sa mundo, sa maraming kalokohan ng tao sa mundo, hindi niya pagunawin ng mundo. Kaya tayo nagdarasal ng nagdarasal
para mapahinuhod natin ang loob ng Diyos na kung tutuusin, ang dami ng dahilan ng Diyos para gunawin ang mundo. Ang dami ng disobedient na tao sa mundo, ang dami ng makasalanang tao sa mundo. At kung iisipin natin, galit na ang Diyos. Marami na siyang dahilan para gunawin ang mundo. At kami ng nagdarasal, tayo nagdarasal ng paulit-ulit para kahit papano maapis natin, mapaglubag natin ang loob ng Diyos na baka mamaya galit na ngang talaga sa kasalanan ng mundo. And so again, and so again, kung tatratuhin natin ang mga bagay tungkol sa Diyos as a matter of life and death, tama, maraming magbabago. As a matter of life and death, malaki ang magbabago. There's no need dun sa mga unreasonable alibi. Hindi makatwirang alibi. Hindi tamang alibi. And so we have the free will to choose with the way we respond to God's invitation. Nag-iimbita ang Diyos, pero may kalayaan pa rin tayong pumili. Anong pipiliin natin? To turn down ba natin? Or we will answer yes? We will answer yes, we will obey to the invitation. And so ang ating free will, ang ating free choice, dapat naka-align yan sa pattern ng Diyos. Okay? Sa pattern in the image of God. Hindi mo pwedeng sabihin, this is my body. My body, my choice. So pag ako nabuntis, because it's my body, based on my free choice, pwede ko ya ipalaglag? Pwede. Pero ang tanong, naayon ba yung choice mo sa kalooban ng Diyos? So lahat ng anumang choice na hindi nakaayon sa kalooban ng Diyos, hindi yon totoong free choice. Hindi yon totoong free will. It's a wrong decision. It's a poor choice, really. It's a poor choice, really. It's a wrong decision. It's a poor choice. It's a mistake. Ang sabihin mo, meron kang free choice, free will, my body, my choice. Nabuntis ka, ipapalaglag mo. Nung pinalaglag mo, sabihin mo, that is because I have my free choice. Yes, you have your free choice, but your free choice is not patterned against, hindi siya naka-align sa kalooban ng Diyos. So, hindi siya free choice. Truly, kung ano siya, maling choice, maling decision. Is a, is a poor choice, is a wrong decision, it's a mistake, and it's a sin. And all these things, magbibigay siya ng regrets, mga pagsisisi sa buhay. Tuwing i-exercise mo ang free choice mo, ang free will mo na mali, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, sa huli, bibigyan ka niya ng regrets. Bibigyan ka niya ng kalungkutan. Bibigyan ka niya ng gloom and doom. Gloom and doom. Kalungkutan, kadiliman sa buhay. Puno ng regrets. O anong buhay ang gusto mo? Buhay na maraming regrets? O bago matapos ang buhay mo, bago ka mamaalam sa mundo, buti na lang. Buti na lang, ginawa ko yon. Buti na lang. So, makakapagpasalamat ka pa kung naging tama ang mga desisyon mo sa buhay. Wala kang pagsisisihan sa huli. Kundi sa huli, mapagpasalamat ka. Buti na lang po, Panginoon. Buti na lang, ginawa ko yun. Hindi kung kailan mamamatay ka na, tsaka mo sasabihin, dapat ginawa ko yun. Dapat ginawa ko talaga yun. Dapat di ko ginawa yun. Dapat ginawa ko yun. Dapat di ko ginawa yun. Eh, andyan ka na sa dulo ng buhay.
Nasa isang, halimbawa, kung nasa isang estado ka na ng kamatayan, terminal illness, tinaningan ka na ng doktor, 6 na buwan, hindi matatapos ang buong taon, mamamatay ka na. At saka ka magsisisi, tsaka ka magugumahol, ano sabihin mo, dapat ginawa ko yun. Dapat di ko ginawa yun. It's too late. Sabi ni Father Jerry, pagsisisihan mo yun, you love too little. Masyado ka umibig ng kontit maliit. Ibigin mo na rin lang ang Diyos. Ibigin mo na siya ng buo, di ba? With all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your might. To love is to give. To love is to give. Iniibig mo ang Diyos, then you are, then you are to give. And when you give, you do your best. Hindi mo titipirin. You do your best. To love is to give. And when you give, you do your best. When everything is done, ginawa mo na yung best mo, nagkamali ka man, it's alright. At least, you did your best. Mag-failed ka man, mabigo ka man, at least, you did your best. And the Lord will understand. The Lord will understand. Basta as long as you do your best. Even if magkamali ka man sa mga ilang bagay, it's alright. The Lord will understand. As long as you do your best. To love is to give. And when you give, you do your best. Masyado na maraming nasabi. Diyan na po natin tapusin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was a beginning, now and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Brother Aaron po ito.